tiwaling kayamanan at ninakaw na kaligayahan. Habang nagpapakasasa si Doña Carmen sa marangyang hapunan suot ang mga alahas ng manugang, nakakulong si Isabel sa madilim at mainit na bodega, pinapakain ng tira-tira. Wala kang kwenta, asawang binili lang, ang malupit nitong sumbat. Ngunit ang kasamaan ay may hangganan. Isang gabi, babalik ang asawang nagising sa katotohanan upang maningil. Makakabangon pa ba ang pusong labis na nadurog, tiwaling kayamanan at ninakaw na kaligayahan? Habang nagpapakasasa si Doña Carmen sa marangyang hapunan suot ang mga alahas ng kanyang manugang, nakakulong si Isabel sa madilim at mainit na bodega. Pinapakain lamang ng tira-tira. Wala kang kwenta, asawang binili lang. Ang malupit na sumbat ng matanda. Ngunit ang kasamaan ay laging may hangganan. Isang gabi, babalik ang asawang nagising sa katotohanan upang maningil. Makakabangon pa ba ang pusong labis ng nadurog? Pirmahan mo na ang papeles na ito, Rodrigo, dahil matagal ka nang ipinagpalit ng walang kwentang babaeng iyon sa ibang lalaki, bitbit ang lahat ng pera mo. Ang mga salitang iyon ay tila matutulis na patalim na tuwirang ibinaon sa dibdib ni Rodrigo Castellanos. Kararating lamang niya galing sa mahabang biyahe mula Europa, sabik na makita ang asawang si Isabel. Ngunit ang bungad ng kanyang ina na si Doña Carmen ay isang kasinungalingang dudurog sa kanyang buong pagkatao. Hawak ng matanda ang isang manipis na folder. Ang mga mata nito ay nagkukunwaring lumuluha habang ang kabilang kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang rosaryong gawa sa mamahaling perlas. Malayo sa magagarbong aranya at malalamig na marmol ng bulwagan, kung saan nakatayo si Rodrigo, sa isang sulok ng asyenda na hindi naabot ng liwanag at sadyang ibinaon sa limot, ay naroon si Isabel. Sa loob ng isang masikip, mainit at maalikabok na bodega na ginagapangan ng mga insekto, nakaupo ang kanyang asawa sa ibabaw ng isang manipis at sako-sakong higaan. Wala siyang suot na mga alahas, kundi isang kupas na duster na punong-puno ng dumi. Sa kabila ng gutom na pumipilipit sa kanyang sikmura, maingat na hawak ng mga nanginginig at puro paltos na kamay ni Isabel ang isang lumang sando ni Rodrigo. Ginagamit niya ang nag-iisang manipis na karayom upang tahiin ang natanggal na butones nito. Bawat tusok ay nag-iiwan ng mahapding kirot sa kanyang napabayaang mga daliri, ngunit may sumilay na matamis na ngiti sa kanyang mga tuyot na labi. Iniisip niya na kapag bumalik na ang kanyang asawa, may maisusuot itong maayos at paboritong damit pambahay. Maingat niyang binubuo ang pangalan ni Rodrigo gamit ang isang natirang sinulid sa gilid ng laylayan. Para kay Isabel, ang pag-ibig niya sa asawa ang natatanging liwanag sa loob ng madilim na impyernong iyon. Habang matiyagang tinatahi ni Isabel ang bawat hibla ng pag-asa, sa loob ng mansyon ay tuluyan ng gumuho ang mundo ng kanyang asawa. Bumagsak mula sa mga kamay ni Rodrigo ang malaking palumpon ng mga pulang rosas na binili pa niya mula sa pinakamahal na tindahan. Nagkalat ang mga mapupulang talulot sa sahig na tila mga patak ng dugo. Unti-unting namanhid ang kanyang mga binti hanggang sa halos hindi na niya maramdaman ang lupa na kanyang kinatatayuan. Kinuha niya ang folder mula sa kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nililipat ang bawat pahina. Naroon ang isang peking dokumento ng annulment na may nanginginig na pirma ni Isabel, mga nakaprint na litrato ng bank statements na nagpapakitang nilimas ang kanilang joint account, at mga naka-screenshot na mensahe ng malalanding palitan ng salita sa isang hindi kilalang numero. "Mommy, tell me this is a joke. Hindi magagawa sa akin ni Isabel ito. Mahal niya ako." Bakas ang pagmamakaawa sa nanginginig na boses ng isang bilyonaryo na sanay mag-utos sa daan-daang empleyado. Ngayon, para siyang isang batang ligaw na humihingi ng sagot. Umiling si Doña Carmen, pinahid ang mga peking luha gamit ang isang panyong may borda. "Diyos ko, Rodrigo, ganyan ba kabaliw ang pagmamahal mo sa babaeng iyon? Binigyan ko siya ng lahat ng layaw habang wala ka. Tapos nanakawan lang tayo? She is nothing but a gold digger from the slums. Nilinlang ka lang niya dahil sa utang na loob natin sa pamilya niya. At ngayon, sumama na siya sa kabit niya." Sumama na. Lumapit ang nakababatang kapatid ni Rodrigo na si Beatriz. Tumaas ang kilay nito habang pinagmamasdan ang kawawang itsura ng kanyang kuya. Nakahalukip-kip ito at may ngiting nakatago sa likod ng mapupulang labi. "I told you so, kuya. Hindi mo madadala sa high society ang isang hampas lupang katulad niya. Tingnan mo ang ginawa.
Tinakbuhan ka habang nagpapakamatay ka sa trabaho sa ibang bansa. Mabuti na lang at nandito si Mommy para asikasuhin ang mga kalat niya. We tried to stop her pero sinampal pa niya si Mommy bago siya umalis. Nanikip ang dibdib ni Rodrigo. Parang pinipiga ang kanyang puso sa sobrang sakit. Ang babaeng pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Ang babaeng ipinagtanggol niya laban sa lahat ng panghuhusga ng kanyang mga kaibigan. Ay tinakbuhan lamang siya dahil sa pera? Hindi niya matanggap. Ngunit ang mga ebidensya ay nasa mismong harapan niya. Sa isang gilid ng pasilyo, nakatayo ang matandang tagapag-alaga na si Manang Rosa. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamay sa laylayan ng kanyang lumang apron. Sa loob ng malaking bulsa niyon ay nakatago ang isang basag na mangkok na may lamang malamig na kanin at kaunting sabaw, ang patagong rasyon na ihahatid sana niya para kay Isabel sa bodega. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin kay Rodrigo ang katotohanan na ang asawa nito ay hindi tumakas, kundi ikinulong na parang hayop sa likod bahay. Ibubuka na sana ni Manang Rosa ang kanyang bibig, ngunit nahagip niya ang talim ng tingin ni Doña Carmen. Isang tingin na nagbabanta ng kamatayan at pagkawala ng trabaho ng buong pamilya ng matanda sa probinsya. Napayuko na lamang si Manang Rosa. Pumatak ang kanyang mga luha sa maruming sahig nang walang nakakapansin. Nilamon ang sariling boses kapalit ng kaligtasan. Tinalikuran ni Rodrigo ang kanyang ina at kapatid. Mabibigat ang bawat hakbang niya paakyat sa malapad na hagdanan. Pakiramdam niya ay bitbit niya ang bigat ng buong mundo. Wala siyang sinabing kahit ano. Ang pinakamalalim na sakit ay hindi sumisigaw. Ito ay tahimik, nanlalamig at pumapatay mula sa loob. Pumasok siya sa malaking kwarto nilang mag-asawa. Madilim, malamig. Wala na ang pamilyar na amoy ng paboritong pabango ni Isabel. Wala na ang mga mahihinang tawa nito na sasalubong sana sa kanya. Dumausdos ang likod ni Rodrigo sa nakasarang pinto hanggang sa tuluyan siyang mapasalampak sa sahig. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Pilit niyang pinipigilan ang paghikbi, ngunit nagkusa nang bumagsak ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Basag na basag ang kanyang tiwala. Parang may pumunit sa kanyang kaluluwa na hindi na kailanman maibabalik sa dati. Habang nagpupumiglas sa sakit, naiurong niya ang kanyang paa at may natapakan siyang isang bagay na malambot na gumulong mula sa ilalim ng kama. Inabot ito ni Rodrigo, isang bilog na bola ng sinulid. Kuon Len Mausan. Natigilan siya. Tinitigan niya ang asul na sinulid na may nakatusok pang pares ng karayom sa pagniniting. Naalala niya ang huling video call nila ni Isabel bago siya umuwi. Masayang-masaya ang kanyang asawa habang ipinapakita ang sinulid na iyon. Ipinangako nitong ipagniniting siya ng isang asul na bonnet para sa paparating na taglamig sa Europa. Kumunot ang noo ni Rodrigo. Humigpit ang hawak niya sa malambot na sinulid habang ang malamig na hangin mula sa bintana ay tila bumubulong ng mga katanungan sa kanyang isipan. Bakit iiwan ng isang taong nagmamadaling tumakas kasama ng ibang lalaki ang bagay na pinaglaanan niya ng labis na pagmamahal? Bakit pakiramdam niya ay may napakalaking puwang sa kwento ng kanyang ina? Tinitigan ni Rodrigo ang asul na sinulid na tila ba isa itong sagradong bagay na iniwan ng isang santo. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ng kanilang kwarto, maingat niyang hinaplos ang magagaspang na hibla nito. Habang pilit niyang inuunawa ang gulo sa kanyang isipan, may naramdaman siyang kakaiba sa pinakagitna ng binilot na sinulid. May kung anong matigas na papel ang nakasuksok doon. Kumurap siya at dahan-dahang hinila ang nakatuping papel. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang pamilyar at maayos na sulat kamay ng kanyang asawa. Nakasulat doon ang mga katagang, "Para sa mahal ko, Rodrigo, hihintayin kita." Parang piniga ang puso ng lalaki. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay muling naglandas sa kanyang pisngi. Ang isang babaeng nagpaplanong sumama sa ibang lalaki at limasin ang kanyang yaman ay hindi mag-iiwan ng ganitong kapirasong mensahe na puno ng pagmamahal. May hindi tama. May malaking butas sa kwentong isiniksik ng kanyang ina sa kanyang utak. Dala ang pinaghalong pagtataka at kaba. Tinungo ni Rodrigo ang sala kung saan naabutan niya ang kanyang inang si Doña Carmen. Nakaupo ang matanda sa paborito nitong silyon, mataimtim na nagdarasal habang ang mga daliri ay marahang nag-iisa-isa sa mga perlas ng isang mamahaling rosaryo, isang larawan ng perpektong debosyon at kabanalan.
Inilapag ni Rodrigo ang asul na sinulid at ang maliit na papel sa ibabaw ng glass table sa harapan ng kanyang ina. Mommy, nakita ko ito sa ilalim ng kama namin. Kung totoong tumakas siya at wala na siyang pakialam sa akin, bakit niya itatago ang mensaheng ito sa loob ng paborito niyang sinulid? Bakit pakiramdam ko ay may mali sa mga nangyayari? Tumigil ang mga daliri ni Doña Carmen sa paggalaw. Unti-unting iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Nagliliyab sa inis, ngunit mabilis itong pinalitan ng isang maamong ngiti ng pag-unawa. Tumingin ito sa sinulid na tila isa itong nakakadiring basura na nakapasok sa kanyang malinis na mansyon. Diyos ko, Rodrigo. Anak, masyado ka nang kinakain ng kalungkutan. Basura na lamang iyan na nakalimutan niyang itapon nang magmadali siyang umalis kasama ng kalaguyo niya. Pinaglalaroan lang ng babaeng iyan ang isip mo. Huwag mong panghawakan ang mga walang kwentang bagay. Magdasal ka na lang upang mahanap mo ang kapayapaan. Kinuha ng matanda ang rosaryo at muling ipinikit ang mga mata, tila tinapos na ang usapan. Tumango na lamang si Rodrigo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sumunod ang kanyang isip sa dikta ng kanyang ina. Ang simpleng kasagutan ni Doña Carmen ay tila isang lason na lalong nagpayabong sa pagdududa sa kanyang dibdib. Kinabukasan, hindi pumasok sa kanyang opisina si Rodrigo. Sa halip, dumiretso siya sa bangko upang personal na suriin ang joint account nila ni Isabel na sinasabing nilimas ng kanyang asawa. Bilang isang matalinong negosyante, sanay siyang magbasa ng mga numero at maghanap ng mga butas sa mga kontrata. Nang ilapag ng bank manager ang mga opisyal na dokumento ng bank transfers, kumunot ang noo ni Rodrigo. Itinuro ng kanyang daliri ang isang particular na linya sa papel. Ang malaking halaga ng pera ay hindi inilipat sa isang foreign account na karaniwang ginagawa ng mga taong nagtatago sa ibang bansa. Sa halip, inilipat ito sa isang lokal na kumpanya, isang shell company na nakapangalan sa BC Holdings. Tinitigan niya ang dalawang letrang iyon, BC Beatrice Castellanos. Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi siya agad gumawa ng konklusyon. Ngunit ang binhi ng paghihinala ay tuluyan ng nag-ugat sa kanyang pagkatao. Nagpasalamat siya sa manager at nagpa siyang bumalik sa asyenda upang magmasid. Sa kanyang pagbabalik, dumiretso si Rodrigo sa balkonahe ng kanyang kwarto upang mag-isip. Mula roon, tanaw niya ang malawak na lupain ng asyenda. Sa isang tagong daanan patungo sa abandonadong hardin sa kanluran, nahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na figura, si Manang Rosa. Ang matandang tagapag-alaga ay tila takot na takot, naglalakad ng mabilis habang may itinatagong balot ng pagkain sa kanyang apron. Susundan sana ng tingin ni Rodrigo ang matanda nang biglang sumulpot mula sa likuran ang kanyang kapatid na si Beatrice. Nagliyab sa galit ang mukha ni Beatrice nang makita ang dala ng matanda. Wala nang bakas ng pagiging pino at edukadang dalaga na madalas nitong ipinapakita sa mga sosyalan. Isang malakas at malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Manang Rosa na naging dahilan upang matumba ang matanda sa mabatong daan. Nagkalat ang nakabalot na tinapay at isang bote ng tubig sa lupa. Sinabi ng bawal magdala ng pagkain doon sa basurahan na iyon. Gusto mo bang palayasin din kita rito, matandang hukluban? Halos umalingaw-ngaw ang matinis na boses ni Beatrice sa buong bakuran. Gumuho ang mundo ni Rodrigo sa kanyang kinatatayuan. Ang kapatid niyang palaging nagpapanggap na biktima at inosente ay umaasal ngayon na parang isang walang pusong diktador sa isang tapat na serbidora. Sino ba talaga ang mga taong kasama niya sa iisang bubong? Ano ang tinatawag nitong basurahan na pilit dinadalhan ng pagkain ni Manang Rosa? Sumapit ang gabi, ngunit hindi madalaw ng antok si Rodrigo. Ang katahimikan ng mansyon ay tila nakakasakal. Puno ng mga sikretong naghihintay na mabunyag. Tumayo siya at binuksan ang malaking bintana, umaasang mapapawi ng malamig na hangin ang sikip ng kanyang dibdib. Ngunit kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin mula sa kanlurang bahagi ng asyenda, isang tunog ang dinala nito na nagpatayo sa mga balahibo sa kanyang batok. Isang mahina, paos at sunod-sunod na ubo ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang ubong tila galing sa isang taong hirap ng huminga, nagmumula sa direksyon ng lumang bodega. Nanlaki ang mga mata ni Rodrigo habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Kahit ilang taon pa ang lumipas, kahit pilitin siyang paniwalain ng buong mundo na wala na ito, hinding-hindi niya makakalimutan ang boses ng babaeng pinakamamahal niya. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Rodrigo,
dahil biglang bumuhos ang isang malakas na ulan, na tila mga luhang humuhugas sa mga kasalanang itinatago ng Hacienda Castellanos. Bitbit ang isang maliit na flashlight na hindi gaanong maliwanag. Lumabas si Rodrigo sa likurang pinto ng mansyon. Iniwasan niya ang mga sementadong daan at mas piniling dumaan sa madadamong bahagi upang hindi makalikha ng ingay ang kanyang mga yapak sa gitna ng ragasan ng tubig mula sa langit. Habang papalapit siya sa lumang bodega, sa kanlurang bahagi, ang amoy ng nabulok na kahoy at basang lupa ay lalong tumitapang. Ang gusaling ito ay matagal nang idineklarang hindi ligtas at ginagawa na lamang tambakan ng mga kalawangin at sirang kagamitan. Ngunit nang makarating siya sa harap ng pintong may mabigat na kadena, muling narinig ni Rodrigo ang mahinang ubo mula sa loob, isang tunog ng paghihirap na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang hukay. Umiikot ang kanyang paningin sa galit at takot. Hindi siya dumaan sa harap. Sa halip, umikot siya sa gilid, kung saan may isang maliit na bintanang natatakpan ng mga lumang tabla. May isang siwang sa pagitan ng mga kahoy na sapat lamang para makasilip ang isang mata. Kasabay ng isang matalim na guhit ng kidlat na nagbigay ng panandaliang liwanag sa madilim na bodega, halos tumigil ang pagtibok ng puso ni Rodrigo sa kanyang nakita. Sa gitna ng bodega, sa ibabaw ng isang manipis na kutsyon na nababasa na ng tumutulong ulan mula sa butas na bubong, nakahiga si Isabel. Ang babaeng dati ay ang pinakamagandang bulaklak sa kanyang buhay, ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga pisngi ay lubog, ang kanyang balat ay maputla, at tila nakadikit na sa kanyang mga buto. Nakasuot siya ng basahan, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakayakap sa asul na sando ni Rodrigo, na tila ba iyon lamang ang nagbibigay sa kanya ng hangin upang mabuhay. Isabel, bulong ni Rodrigo, na ang boses ay nalunod sa ingay ng kulog. Gusto niyang wasakin ang pader, gusto niyang pasukin ang bodega at iligtas ang kanyang asawa, ngunit napatigil siya nang biglang bumukas ang pangunahing pinto ng bodega. Pumasok si Doña Carmen, bitbit ang isang mamahaling payong at ang kanyang gintong baston. Kasunod nito si Beatrice na nakatakip ang ilong dahil sa baho ng paligid. Ang liwanag ng dala nilang lampara ay nagbigay ng nakakasulasok na anyo sa kanilang mga mukha. Narito na ang huling papel, Isabel. Ang boses ni Doña Carmen ay malamig pa sa tubig ulan. Pirmahan mo na ang paglilipat ng lupain ng mga magulang mo sa probinsya sa pangalan ni Beatrice. Gawin mo na ito at baka sakaling bigyan kita ng gamot para sa ubo mo. Humalinghing sa sakit si Isabel, pilit na bumabangon mula sa pagkakahiga. Ang bawat galaw niya ay tila isang malaking sakripisyo. Nakuha niyo na ang lahat. Mahinang tugon ni Isabel. Ang boses ay paos at nanginginig. Bakit kailangan niyo pang idamay ang mga magulang ko? Rodrigo, kung malalaman lang ni Rodrigo ang ginagawa niyo. Isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Beatrice. Rodrigo, ang kuya ko? Nakalimutan ka na niya, Isabel. Kanina lang ay masaya kaming naghahapunan at pinag-uusapan ang bago niyang buhay na wala ka. Akala niya ay sumama ka na sa kung sinong lalaki. Galit na galit siya sa'yo. Sa tingin mo ba ay maniniwala siya sa isang katulad mo? Huwag mong banggitin ang pangalan ng anak ko sa marumi mong bibig. Dugtong ni Doña Carmen habang dinuduro ng kanyang baston ang nanghihinang katawan ni Isabel. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Iniligtas ni Rodrigo ang pamilya mo sa utang, kaya ngayon, ibigay mo ang nararapat sa amin. Pirmahan mo ito o sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay mawawala ng matitirhan ang mga magulang mo. Nasaksihan ni Rodrigo ang lahat. Nakita niya kung paano pumatak ang mga luha ni Isabel habang nanginginig nitong hinahawakan ang panulat. Nakita niya ang kasamaan sa mga mata ng kanyang sariling ina. Ang babaeng bawat linggo ay lumuluhod sa simbahan at nagdarasal para sa kaluluwa ng iba. Ang kanyang unang instinto ay ang sumigaw at ilantad ang sarili, ngunit isang malamig na kaisipan ang namayani sa kanyang utak. Kung ililigtas niya si Isabel ngayon, maaaring makahanap ng paraan ang kanyang ina upang baligtarin ang sitwasyon gamit ang mga peking dokumento at kapangyarihan nito. Kailangan niya ng higit pa sa pagliligtas. Kailangan niya ng kabuuang hustisya. Kailangan niyang wasakin ang bawat pundasyon ng kapangyarihan ni na Doña Carmen at Beatrice upang hindi na nila muling magawang makapanakit. Dahan-dahang umatras si Rodrigo mula sa bintana. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, pinapalis ang mga bakas ng kanyang pagpunta roon. Ang kanyang puso
na kanina ay punong-puno ng pighati, ay unti-unting naging isang matigas na bato. Bumalik siya sa mansyon, pumasok sa kanyang silid, at dahan-dahang hinubad ang kanyang basang damit. Tumingin siya sa malaking salamin. Ang lalaking nakatitig sa kanya ay hindi na ang masiyahing negosyante na umalis patungong Europa. Ang nakatayo doon ay isang lalaking may misyon, isang asawang handang maging masama upang protektahan ang kabutihan. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Attorney, kailangan kita. Ngayon din. Dalhin mo lahat ng files tungkol sa mga utang ni Beatrice at ang lahat ng listahan ng mga properties na lihim na ipinangalan sa mommy ko. Magsisimula na tayo. Sa huling pagkakataon bago matapos ang gabi, tiningnan ni Rodrigo ang larawan ng kanilang pamilya na nakasabit sa dingding. Isang pamilyang binuo sa kasinungalingan at pagmamalupit. Gamit ang kanyang kamao, marahan niyang hinaplos ang mukha ni Isabel sa litrato. Kaunting tiis na lang, mahal ko. Bulong niya sa hangin. Ipaparanas ko sa kanila ang impyernong ibinigay nila sa iyo. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana ng mansyon ay tila isang mapanlinlang na yakap. Sa hapagkainan, nakaupo si Rodrigo, habang maingat na humihigop ng kanyang kape. Ang kanyang mukha ay parang isang kalmadong dagat na nagtatago ng isang napakalakas na unos sa ilalim nito. Walang bakas ng luha o puyat sa kanyang mga mata, isang maskara ng kawalan ng pakialam, ang kanyang isinuot upang linlangin ang mga ahas na kasama niya sa bahay. Nang bumaba sina Doña Carmen at Beatrice, kapwa sila nagulat sa makikitang katahimikan ni Rodrigo. Inaasahan nila ang isang lalaking wasak ang pagkatao, ngunit ang bumungad sa kanila ay ang anak at kapatid na tila handa nang magpatuloy sa buhay. Mommy Beatrice, pagbati ni Rodrigo sa isang patag na boses habang hindi inaalis ang tingin sa hawak na dyaryo. Napag-isipan ko ang sinabi niyo kagabi. I'm just so tired of this drama. Kung talagang nagawa sa akin ni Isabel ang mga bagay na iyon, hindi siya karapat-dapat sa kahit isang patak ng luha ko. From now on, I will focus on the business. Mommy, ikaw na ang bahala sa lahat ng pamamalakad dito sa bahay at sa asyenda. I trust you more than anyone. Nagkatinginan ang mag-ina, ang kanilang mga mata ay nagkislapan sa tagumpay. Akala nila ay tuluyan na nilang napaamo ang leon. I'm so proud of you, anak, tugon ni Doña Carmen habang hinahaplos ang balikat ni Rodrigo. Ganyan ang isang tunay na Castellanos. Huwag mong hayaang hilahin ka pababa ng isang babaeng walang kwenta. Kami ni Beatrice ang laging nandito para sa iyo. Pagkaalis ni Rodrigo para sa kunwaring trabaho, ang mag-ina ay nagpakasasa sa kanilang tagumpay. Hindi nila alam na sa bawat sandali ng kanilang pagtawa, ang bawat dokumentong pinirmahan ni Rodrigo nitong mga huling buwan ay isa-isang sinusuri ng isang grupo ng mga batikang abogado at audit experts sa isang sikretong opisina sa labas ng bayan. Habang ang mansyon ay puno ng peking kagalakan, ang bodega sa kanluran ay muling naging saksi sa isang tahimik na pagdurusa. Pumasok si Manang Rosa na may dalang maliit na baso ng tubig at isang pirasong tinapay. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin mula sa pag-iyak. Isabel, kailangan mong kumain. Bulong ng matanda habang inaalalayan ang nanghihinang dalaga. Dumating na si Rodrigo, ngunit tumigil ang matanda, tila nahihiyang ituloy ang sasabihin. Anong sabi niya, Manang? Tanong ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagmakaawa para sa kahit kaunting pag-asa. Naghahanap ba siya sa akin? Napayuko si Manang Rosa. Ang bawat salitang bibitawan niya ay tila isang lason na kailangan niyang ipakain sa dalaga upang sumunod sa utos ni Doña Carmen. Sabi ni Doña Carmen, ayaw ka na raw niyang makita. Sabi niya, masaya na raw siya na wala ka. Pinirmahan na niya ang lahat ng papeles para makalimutan ka na niya ng tuluyan. Isang mapait na hikbi ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Ang huling hibla ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay tila pinatid ng isang matalim na gunting. Napasandal siya sa malamig na pader ng bodega. Hinahayaan ang kadiliman na lamunin ang kanyang natitirang lakas. Hindi niya alam na ang lahat ng iyon ay bahagi ng pananakot ng matanda upang mawalan siya ng ganang lumaban. Ngunit pagsapit ng hating gabi, nang ang buong asyenda ay natutulog na, isang figura ang dahan-dahang lumabas mula sa mansyon. Si Rodrigo ito, suot ang isang itim na jacket upang hindi mapansin sa dilim. Hindi siya pumasok sa loob ng bodega dahil alam niyang may mga tauhang nagmamanman sa paligid. Tumayo siya sa ilalim ng bintanang may siwang.
Rinig niya ang mabibigat na paghinga ni Isabel mula sa loob. Ang amoy ng gamot at alikabok ay humahalo sa malamig na hangin. Dahan-dahan inilagay ni Rodrigo sa bintana ang isang maliit na lalagyan ng mainit na sabaw at mga gamot na binili niya mula sa isang malayong butika. Nilagyan din niya ito ng isang maliit na piraso ng biskwit na paborito ni Isabel. Hindi siya nagsalita. Hindi niya ipinaalam ang kanyang presensya. Ang tanging paraan upang maprotektahan ang buhay ni Isabel ay ang panatilihin ang pagkukunwari na wala siyang pakialam dito. Hinaplos niya ang magaspang na kahoy ng bodega. Iniisip na ang kahoy na iyon ang nagsisilbing harang sa pagitan ng kanyang pag-ibig at ng kaligtasan nito. Counting tiis lang, mahal ko, bulong ni Rodrigo sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay naglalayag sa madilim na bodega. Hayaan mong isipin nilang nanalo sila. Hayaan mong isipin nilang ako ang kalaban. Dahil sa sandaling matapos ko ang lahat ng ebidensya, titiyakin kong hindi lang nila hihilingin ang kamatayan, kundi pagsisihan nilang isinilang pa sila sa mundong ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang huling mensahe mula sa kanyang abogado. Isang listahan ng mga peking utang na nakapangalan na ngayon kay Doña Carmen at ang lahat ng katibayan ng pagnanakaw ni Beatriz sa kumpanya. Ang bitag ay nakahanda na. Ang kailangan na lamang ay ang tamang sandali upang hilahin ang mitsa. Habang naglalakad pabalik sa mansyon, naramdaman ni Rodrigo ang bigat ng isang soy talk ng kanyang asawa na nakuha niya mula sa bintana. Itinago niya ito sa kanyang pitaka, malapit sa kanyang puso, bilang paalala na ang bawat sandali ng kanyang pananahimik ay may katumbas na matinding kabayaran sa hinaharap. Ang bulwagan ng Mansyong Castellanos ay muling nabalot ng halimuyak ng mga mamahaling tsaa at banyaga na bulaklak. Sa gitna ng malaking silid, nakaupo si Doña Carmen habang suot ang isang kwintas na gawa sa mga diamante at sapiro, ang paboritong mana ni Isabel mula sa kanyang lola. Bawat kislap ng bato sa ilalim ng mga kristal na aranya ay tila isang pangungutya sa tunay na may-ari nito na ngayon ay nabubulok sa dumi. Sa paligid ng matanda ay ang kanyang mga kaibigang kauri rin niya sa mataas na lipunan. Sila ay nagtatawanan, nagpapalitan ng mga kwento tungkol sa huling bakasyon nila sa Paris, habang si Doña Carmen ay buong pagmamalaking nagsasalaysay ng kanyang pagtitiyaga sa isang manugang na wala raw utang na loob. Mabuti na lamang at natauhan ang anak ko, wika ni Doña Carmen habang humihigop ng tsaa mula sa isang tasa na gawa sa pinong porselana. Masyadong mabait si Rodrigo, kaya mabilis siyang nalinlang ng babaeng iyon. Pero ngayon, malinis na ang tahanan ko mula sa kahit anong bakas ng kahirapan. Sa kabilang bahagi ng silid, naglalakad si Manang Rosa na may dalang tray ng mga merienda. Nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa labis na pagod at puyat. Nang itatabi na niya ang mainit na tsaa malapit kay Beatriz, hindi niya sinasadyang mayanig ang lamesa. Ang ilang patak ng mainit na likido ay tumalsik sa mamahaling sutla na suot ng dalaga. Isang matunog na sampal ang agad na dumapo sa pisngi ni Manang Rosa. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila bumasag sa mahinhin na musika sa bulwagan. Natumba ang matanda at ang mga tasa sa tray ay nagkalat sa sahig. Lumikha ng mga piraso ng porselana na tila mga kristal na luha. Wala ka talagang silbi, singhal ni Beatriz, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mahal ng damit na ito, mas mahal pa ito sa buong buhay mo at ng pamilya mo. Mula sa itaas ng hagdanan, pinagmamasdan ni Rodrigo ang buong pangyayari. Nakakuyom ang kanyang mga kamao sa loob ng kanyang bulsa, ang kanyang mga kuko ay tila bumabaon na sa kanyang palad, upang pigilan ang sarili na bumaba at sumigaw. Ang bawat luhang dumadaloy sa mukha ni Manang Rosa ay tila dagdag na panggatong sa apoy ng kanyang paghihiganti. Pinilit niyang huminga ng malalim, pinalalamig ang kanyang isipan sa gitna ng naglalagablab na puot. Habang nagaganap ang marangyang pagtitipon sa itaas, ang bodega sa kanluran ay tila isang libingan para sa mga buhay. Nakasandal si Isabel sa sulok. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang tunog ng paghihirap. Tila may mga tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang lagnat ay hindi na bumababa. At ang dilim ng paligid ay tila unti-unti nang kumakain sa kanyang kamalayan. Naisip ni Isabel ang kanyang mga magulang. Naisip niya si Rodrigo. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali ay tila mga anino na lamang na pilit niyang hinahawakan ngunit mabilis na naglalaho. Pakiramdam niya ay kinalimutan na siya ng mundo. At ang tanging kasama niya ay ang lamig ng semento at ang sakit ng kanyang katawan. Pagkatapos ng ilang oras,
Nang makaalis na ang mga bisita, lula ng katahimikan, ay pumasok si Manang Rosa sa bodega. Sa kabila ng namamagang pisngi, may dala siyang isang maliit na puting bulaklak, isang hasmin. Nilapitan niya si Isabel at marahang inilagay ang bulaklak sa palad ng dalaga. Isabel, amuin mo ito, bulong ni Manang Rosa, ang boses ay puno ng pagmamahal. Ito ang paborito mong bulaklak sa probinsya, di ba? Huwag kang mawawala ng pag-asa. May Diyos na nakakakita sa atin. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Ang bango ng hasmin ay panandaliang naglayag sa kanyang isipan. Nagdala ng alaala ng sariwang hangin at lunti ang bukid. Ito ang munting ginto sa gitna ng kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Isang paalala na hindi siya ganap na mag-isa. Samantala, sa loob ng kanyang tufang, tinawag ni Rodrigo ang kanyang ina. Ipinakita niya rito ang isang magandang disenyo ng imbitasyon. Mommy, malapit na ang birthday mo, sabi ni Rodrigo sa isang malambing na tono na tila walang anumang galit. Gusto kong mag-organisa ng pinakamalaking party sa buong kasaysayan ng Hacienda Castellanos. Iimbitahan natin ang lahat, ang press, ang mga business partners, at ang buong angkan natin. Gusto kong ipakita sa kanila na mas matatag tayo ngayon. Oh, Rodrigo, yan ang gusto ko sa iyo. Bulalas ni Doña Carmen, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaisipang mas lalong tataas ang kanyang antas sa lipunan. Ipakita natin sa kanila kung sino ang tunay na reyna ng asyendang ito. Hindi alam ng matanda na ang imbitasyong iyon ay hindi lamang para sa kanyang kaarawan, kundi para sa kanyang sariling paghuhukom. Nang sumapit ang gabi, tinawag ni Doña Carmen ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, ang lalaking nagbabantay sa bodega. Nag-usap sila sa isang madilim na sulok ng hardin. Ayaw ko ng anumang dumi sa araw ng selebrasyon ko. Malamig na utos ni Doña Carmen habang may hawak na isang piraso ng matibay na lubid. Ang babaeng iyon sa bodega ay nagiging pabigat na. Ayaw ko siyang mamatay sa loob ng bodega ko at magdala ng malas. Tapusin mo na siya bago sumapit ang linggo. Itapon mo siya sa ilog o kahit saan na hindi na siya mahahanap. Tinanggap ng tauhan ang lubid at tumango sa matanda. Ang anino ng lubid sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila isang sawa na naghihintay ng biktima. Mula sa dilim ng pasilyo, narinig ni Rodrigo ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang pinapanood ang tauhan na naglalakad patungo sa bodega. Sa gabing iyon, alam ni Rodrigo na hindi na sapat ang paghihintay. Ang oras ng pagpapanggap ay tapos na, at ang tunay na digmaan para sa buhay ni Isabel ay magsisimula na. Ang gabing ito, ang pinakahihintay ni Doña Carmen. Ang buong mansyon ng Hacienda Castellanos ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong maliliit na bumbilya na tila mga bituing bumaba mula sa langit upang magpugay sa kanya. Ang mga bisita, na pawang mga tanyag na tao sa lipunan at politika, ay naglalakad sa pulang alpombra habang may hawak na baso ng mamahaling alak. Sa gitna ng lahat, pababa ng malawak na hagdanan, si Doña Carmen ay tila isang reyna sa kanyang suot na kulay gintong gown. Ang leeg at mga kamay ay puno ng mga diamanting pag-aari ni Isabel. Sa bawat hakbang niya, ang tunay na reyna ng kadiliman ay naniniwalang wala nang makakapigil sa kanyang kapangyarihan. Ngunit malayo sa ingay ng musika at tawanan, sa madilim at mabahong bodega, ang kamatayan ay dahan-dahang lumalapit. Pumasok ang tauhan ni Carmen, ang lalaking may bitbit na lubid. Ang bawat yapak nito sa marupok na sahig na kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Isabel. Habang ang dalaga ay nakahiga sa sulok, hirap huminga at halos wala ng malay, itinaas ng lalaki ang lubid upang ilupot ito sa kanyang leeg. Ngunit bago pa man dumapo ang lubid sa balat ni Isabel, isang malakas na braso ang humablot sa leeg ng tauhan mula sa likuran. Walang ingay, walang hiyaw. Ang mga lihim na tagabantay na kinuha ni Rodrigo ay mabilis na kumilos. Isang mabilis na pag-atake ang nagpabagsak sa tauhan ni Carmen, at ang katawan nito ay dahan-dahang ibinagsak sa sahig nang walang nililikhang malakas na tunog. Isang senyas ang ibinigay sa radyo. Ligtas na ang pakay, dalhin na siya sa kabilang gusali. Samantala, sa loob ng bulwagan ng mansyon, tumayo si Rodrigo sa gitna ng entablado. Kinuha niya ang mikropono at ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya. Ngumiti si Doña Carmen. Iniisip na magbibigay ang kanyang anak ng isang madamdaming talumpati para sa kanyang kaarawan. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Rodrigo, ang kanyang boses ay malalim at puno ng kapangyarihan. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang kaarawan ng aking ina.
Ipinagdiriwang din natin ang katotohanan. Mommy, ito ang regalo ko sa iyo. Biglang namatay ang mga ilaw sa bulwagan at bumukas ang isang malaking projector screen sa likuran ni Rodrigo. Ngunit sa halip ng mga larawan ng pamilya, ang lumitaw ay mga kopya ng bank transfers, ang mga dokumento ng pagnanakaw sa kumpanya sa ilalim ng pangalang BC Holdings, at ang mga litrato ng bawat peking pirma na ginawa ni na Carmen at Beatrice. Isang malakas na bulungan ang bumalot sa buong silid. Namutla si Doña Carmen, ang kanyang baso ng alak ay muntik nang mahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ano ito, Rodrigo? Isang malaking pagkakamali ito. Sigaw ni Beatrice, pilit na tumatayo at lumalapit sa kanyang kuya. Ngunit hindi tumigil doon ang projector. Ang susunod na larawan ay nagpatahimik sa lahat. Ipinakita sa screen ang kasuklam-suklam na kalagayan ng bodega. Ang dumi, ang mga insekto, at ang anyo ni Isabel na tila isang kalansay na pinahihirapan. Ang bawat bisita ay napasinghap sa gulat at pandidiri. Ang imahe ng banal na Doña Carmen ay gumuho sa isang saglit. Ang babaeng pinakasalan ko, ang babaeng dapat ay minamahal ninyo bilang pamilya, ay ikinulong ninyo na parang hayop sa loob ng bodega ko mismo. Gulyaw ni Rodrigo, ang kanyang boses ay yumanig sa mga dingding ng mansyon. Ninakawan niyo siya, binugbog, at binalak pang patayin ngayong gabi. Sa sandaling iyon, bumukas ang malalaking pinto ng mansyon. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Ang malamig na bakal ng posas ay agad na lumapat sa mga kamay ni na Doña Carmen at Beatrice sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigang kauri sa lipunan. Bitawan niyo ako! Hysterical na sigaw ni Beatrice. Si Mommy ang may kasalanan, siya ang nag-utos ng lahat. Gusto lang niyang makuha ang pera. Anong sabi mo? Baling ni Doña Carmen sa kanyang anak. Ang kanyang mukha ay parang isang halimaw na nagngangalit. Ikaw ang humiling ng mga alahas niya. Ikaw ang kumuha ng pera sa kumpanya para sa mga luho mo. Nagsimulang magmurahan at mag-away ang mag-ina sa harap ng mga bisita, habang ang mga pulis ay pilit silang inilalabas ng mansyon. Ang bawat diamante at sapiro na suot ni Carmen ay isa-isang tinanggal ng mga awtoridad bilang ebidensya. Iniiwan ang matanda na tila isang basang sisiw na wala ng karangalan. Ngunit hindi na pinanood ni Rodrigo ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Tinalikuran niya ang lahat ng gulo at kaguluhan. Tumakbo siya palabas ng mansyon. Tinatahak ang madilim na daan patungo sa bodega. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pagsusumamo na sana ay hindi pa huli ang lahat. Nang makarating siya sa harap ng bodega, mabilis niyang itinulak ang pinto. Isabel, mahal ko! Sigaw niya habang hinahanap ang kanyang asawa sa dilim. Ngunit ang bodega ay walang tao. Wala na roon si Isabel. Ang tanging naiwan sa gitna ng maruming kutsyon ay ang asul na sando ni Rodrigo na puno ng bakas ng sariwang dugo at ang maliit na bulaklak na hasmin na ngayon ay tuyot na at trampled sa sahig. Ang bawat tibok ng puso ni Rodrigo ay tila isang malakas na tambol na nangingibabaw sa katahimikan ng madilim na bodega. Hawak niya ang duguang sando, ang tela ay malamig at basa, at ang amoy ng alikabok at dugo ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pag-asa. Napaluhod siya sa gitna ng maruming sahig. Ang kanyang mga luha ay mabilis na humalo sa dumi ng bodega. Sa isang sandali, ang lahat ng kanyang kapangyarihan at yaman ay nawalan ng saysay. Ano ang silbi ng pagwasak sa kanyang mga kaaway kung ang buhay na nais niyang iligtas ay naglaho na? Isabel! Ang sigaw ni Rodrigo ay puno ng pighati, isang pagsusumamo na tila nais punitin ng langit. Nasaan ka? Huwag mo akong iwan ng ganito. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, narinig niya ang mabilis na pagkaluskos ng mga tuyong dahon at ang mabibigat na paghinga mula sa labas. Mabilis na tumayo si Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa takot at puot. Ngunit hindi ang kanyang mga tauhan o ang mga pulis ang sumulpot sa pintuan, kundi si Manang Rosa. Ang matanda ay hapo at basang-basa sa ulan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Senyorito Rodrigo! Halos malagutan ang hininga ang matanda habang itinuturo ang direksyon ng masukal na bundok sa likurang bahagi ng asyenda. Ang tauhan ng iyong ina. Nakita ko silang isinakay si Isabel sa isang kariton kanina bago pa magsimula ang gulo. Dadalhin nila siya sa dulo ng pampang, doon sa ilog kung saan malalim ang agos. Doon nila balak tapusin ang lahat. Hindi na hinintay ni Rodrigo na matapos ang matanda.
Kumaripas siya ng takbo, nilalagpasan ang mga pader ng mansyon na dati ay simbolo ng kanyang karangalan, ngunit ngayon ay tila mga pader ng isang bilangguan. Tinahak niya ang masukal na landas, patungo sa ilog. Ang mga matatalim na tinik ng mga halaman ay walang awang kumakalos sa kanyang mga braso at mukha, nag-iiwan ng mga linyang mapula. Ngunit hindi niya nararamdaman ang hapdi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na takot na baka sa bawat segundong lumilipas ay tuluyan ng mawala ang huling hininga ng kanyang asawa. Ang ulan ay lalong lumakas, ginagawang madulas at maputik ang daan. Ilang beses siyang nadulas, ang kanyang mga tuhod ay tumatama sa matitigas na bato, ngunit mabilis siyang bumabangon. Ang kanyang puting polo ay puno na ng putik at dugo, malayo sa anyo ng isang makapangyarihang negosyante. Nang malapit na siya sa pampang, nahagip ng kanyang mga mata ang isang figura sa gitna ng kadiliman. Ang tauhan ni Carmen ay naroon na sa gilid ng bangin, itinutulak ang nanghihinang katawan ni Isabel patungo sa mabilis na agos ng ilog. Sa ilalim ng liwanag ng kidlat, nakita ni Rodrigo ang mukha ni Isabel, putla, walang malay, at tila isang tuyong dahon na handa ng tangay ng hangin. "Hayop ka!" Ang sigaw ni Rodrigo ay tila kulog na yumanig sa paligid. Bago pa man makakilos ang lalaki, sinunggaban na siya ni Rodrigo nang may lakas na nanggagaling sa purong galit. Ang dalawang lalaki ay nagpagulong-gulong sa putikan, nagpapalitan ng mga suntok na tila mga hayop na naglalaban para sa buhay. Ngunit ang lakas ni Rodrigo ay hindi mapapantayan dahil ang bawat suntok niya ay may bitbit na sakit ng bawat araw na nagdusa si Isabel. Sa huli, isang malakas na tama sa panga ang nagpabagsak sa tauhan. Iniiwan itong walang malay sa tabi ng puno. Mabilis na gumapang si Rodrigo patungo sa gilid ng tubig. Naroon si Isabel, ang kalahati ng kanyang katawan ay nakalubog na sa malamig na tubig ng ilog. Maingat siyang binuhat ni Rodrigo, ang kanyang mga braso ay nanginginig sa takot na baka mabasag ang marupok na katawan ng kanyang asawa. "Isabel, Isabel, mahal ko." Ang kanyang boses ay nanginginig habang hinahaplos ang malamig na pisngi ng dalaga. "Gising please, nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko." Inilapit ni Rodrigo ang kanyang tainga sa dibdib ni Isabel. Walang tunog, walang pintig. Ang lamig ng katawan ni Isabel ay tila yelong nanunuot sa kanyang mga palad. Nagsimulang mag-CPR si Rodrigo. Ang kanyang mga kamay ay paulit-ulit na dumiin sa dibdib ni Isabel habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mukha ng dalaga. "Huwag mo akong iwan, Isabel. Lumaban ka." Ang kanyang boses ay naging isang hikbi. "You promised to wait for me. You said you would finish that blue shirt. Please don't break your promise." Matapos ang ilang sandali ng walang hanggang paghihintay, isang mahina at hirap na ubo ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Isang maliit na galaw ng kanyang mga daliri ang naramdaman ni Rodrigo. Dahan-dahang iminulat ni Isabel ang kanyang mga mata. Bagaman malabo ang paningin, nakilala niya ang mukha ng lalaking nasa kanyang harapan. Rodrigo? Isang napakahinang bulong, tila isang hininga na lamang ng hangin. Isang malakas na iyak ng kagalakan ang kumawala kay Rodrigo. Niyakap niya ng mahigpit ang asawa. Ibinabaon ang kanyang mukha sa leeg nito. Binuhat niya si Isabel. Itinatago ito sa ilalim ng kanyang jacket upang maprotektahan mula sa ulan. At nagsimulang maglakad pabalik sa kalsada, kung saan naghihintay ang mga ilaw ng ambulansya. Gayunpaman sa loob ng puting sasakyan, habang ang mga mediko ay nagmamadaling ikabit ang mga aparato sa katawan ni Isabel, ang katahimikan ay muling nabasag. Ang maliit na screen ng monitor ay nagpakita ng isang linyang tweed, at ang mahaba, matinis at walang katapusang tunog ng makina ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan na nagpapahiwatig na ang mahinang pintig ng puso ni Isabel ay tuluyan ng huminto sa gitna ng kanilang paglalakbay. Ang matinis at mahabang tunog na nagmumula sa monitor ng tibok ng puso ay tila isang hatol ng kamatayan na bumabalot sa loob ng mabilis na tumatakbong ambulansya. Ang tuwid na linya sa screen ay tila isang matalim na kumpas na humihiwa sa huling pag-asa ni Rodrigo. Sa isang sandali, tumigil ang mundo. Ang lahat ng ingay ng sirena at ang ragasa ng ulan sa labas ay nawala ng saysay. "Hindi!" Ang sigaw ni Rodrigo ay galing sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. "Isabel, hindi mo ako pwedeng iwan.
Lumaban ka. Mabilis na kumilos ang mga mediko. Ang isa ay nagsimulang magbomba ng hangin sa bibig ni Isabel, habang ang isa naman ay naghahanda ng aparatong magbibigay ng kuryente sa tumigil na puso ng dalaga. Itinulak nila si Rodrigo sa isang sulok, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa maputlang mukha ng kanyang asawa. Sa bawat pag-angat at pagbagsak ng katawan ni Isabel dahil sa puwersa ng kuryente, ang puso ni Rodrigo ay tila nadudurog din. Walang tigil ang kanyang pagbulong ng mga panalangin, mga pangakong gagawin niya ang lahat, ibibigay niya ang lahat, basta't huwag lang itong bawiin sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging naririnig sa loob ng sasakyan ay ang mabilis na utos ng mga nurse at ang mabibigat na paghinga ni Rodrigo. Matapos ang ikatlong pagsubok, ang tuwid na linya sa screen ay biglang nagkaroon ng maliit na kurba. Ang matagal at nakakarinding tunog ay napalitan ng mabagal ngunit maindayog na tunog ng muling tumitibok na puso. May pintig na siya! Sigaw ng nurse. Napahagulgol si Rodrigo. Napasandal siya sa pader ng ambulansya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatakpan ang kanyang mukha. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tanda ng pasasalamat at labis na pagsisisi. Isang linggo ang lumipas. Ang amoy ng antiseptic at ang puting dingding ng ospital ang naging bagong mundo ni Rodrigo. Hindi siya umalis sa tabi ni Isabel kahit isang sandali. Ang kanyang malalapad na balikat ay tila lumiliit sa pagod. Ang kanyang mga mata ay lubog at mapula. At ang kanyang mukha ay puno na ng balbas. Pinabayaan niya ang kanyang negosyo at ang gulo sa mansyon. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng nakahiga sa kama na nakakabit sa iba't ibang tubo upang manatiling buhay. Madalas niyang hawakan ang malamig na kamay ni Isabel. Binubulungan ito ng mga kwento tungkol sa hinaharap na sabay nilang bubuin. Hinahalikan niya ang bawat daliri ng asawa na may mga bakas pa rin ng paghihirap mula sa bodega. Isang hapon, habang ang sinag ng araw ay marahang tumatama sa mukha ni Isabel, dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga pilik mata. Isang mahina at halos hindi marinig na ungol ang lumabas sa kanyang mga labi. Isabel? Mabilis na tumayo si Rodrigo. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang kabog. Isabel, mahal ko, nandito ako. Dahan-dahang iminulat ni Isabel ang kanyang mga mata. Ngunit sa halip ng ngiti o kagalakan, ang bumungad sa kanyang paningin ay ang puting kisame na tila nagpapaalala sa kanya ng kalungkutan. Nang dumapo ang kanyang tingin kay Rodrigo, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Mabilis siyang sumubok na bumangon. Ngunit dahil sa labis na panghihina, muli siyang napasandal sa unan. Ang kanyang buong katawan ay nanginig. Patawad po! Patawad po, Doña Carmen. Ang kanyang boses ay tila isang kaluskos ng tuyong dahon. Puno ng takot at pagsusumamo. Gagawin ko na po. Pipirmahan ko na po ang lahat. Huwag niyo lang pong saktan ang pamilya ko. Traisidor na pumatak ang luha sa mga mata ni Rodrigo. Ang kanyang asawa, sa sandali ng muling paggising, ay hindi siya ang hinanap kundi ang takot na itinanim ng kanyang ina. Ang pinsala ay hindi lang pisikal. Ang kaluluwa ni Isabel ay tila nakakulong pa rin sa madilim na bodega. Isabel, ako ito. Si Rodrigo. Wala na sila, mahal ko. Ligtas ka na. Mahinang sabi ni Rodrigo, pilit na pinapakalma ang kanyang boses habang dahan-dahang inaabot ang kamay ng asawa. Ngunit mabilis na binawi ni Isabel ang kanyang kamay. Mas lalo siyang napaatras sa gilid ng kama, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-aalinlangan at depensa. Sabi ni Doña Carmen, galit ka sa akin. Sabi niya, ayaw mo na akong makita. Bulong ni Isabel, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sir, huwag niyo po akong saktan. Aalis na po ako. Hindi ko na po kukunin ang pera niyo. Ang pagtawag ni Isabel sa kanya ng sir ay tila isang sampal na nagpagising kay Rodrigo sa katotohanang napakalayo na ng agwat sa pagitan nilang dalawa. Ang tiwala ay tuluyan ng gumuho. Ang pag-ibig na dati ay puno ng init ay napalitan ng yelo ng takot at pagdududa. Alam ni Rodrigo na hindi niya pwedeng madaliin ang lahat. Marahang siyang lumayo ng ilang hakbang mula sa kama upang bigyan si Isabel ng espasyo. Inalis niya ang kanyang sapatos upang hindi lumikha ng anumang ingay na maaaring magpatalon sa asawa sa gulat. Nanatili siyang nakatayo sa isang sulok, tahimik na nagbabantay,
habang ang puso niya ay dahan-dahang nadudurog sa tuwing nakikita ang takot sa mga mata ng babaeng pinakamamahal niya. Pagsapit ng gabi, nang akala ni Rodrigo ay mahimbing nang natutulog si Isabel, nakita niya ang isang bahagyang pagkislap sa ilalim ng unan ng asawa. Dahan-dahang lumapit si Rodrigo habang mahimbing ang tulog ng dalaga. Inangat niya ang gilid ng unan at doon ay tumambad sa kanya ang isang matalim na kutsilyo na ginagamit sa pagbalat ng prutas. Ang kamay ni Isabel ay mahigpit na nakahawak sa hawakan nito kahit sa kanyang pagtulog. Isang armas para sa isang taong hindi na naniniwala na may ligtas na lugar pa sa mundong ito, maging sa piling ng sariling asawa. Sir, saan niyo po ako dadalhin? Saan po ang susunod na kulungan? Ang mga salitang iyon ni Isabel, bagaman binigkas sa isang mahinahon at magalang na tono, ay tila isang kumpas ng kidlat na muling nagpasiklab sa sugat sa puso ni Rodrigo. Maingat niyang inalalayan ng asawa pasakay sa sasakyan mula sa ospital. Ngunit ang bawat pagdait ng kanyang balat sa braso ni Isabel ay nagdudulot ng bahagyang panginginig sa dalaga. Hindi ito panginginig ng kilig, kundi panginginig ng isang pusang dumanas ng labis na pagmamalupit. Inilipat ni Rodrigo si Isabel sa isang bagong villa malayo sa Hacienda Castellanos. Ang bahay na ito ay nakaharap sa dagat, kung saan ang tanging maririnig ay ang banayad na hampas ng mga alon at ang huni ng mga ibon. Puno ito ng liwanag at sariwang hangin, isang kabaligtaran ng madilim at mabahong bodega. Kasama nila roon si Manang Rosa, ang tanging mukha na pinagkakatiwalaan pa ni Isabel. Ngunit sa kabila ng ganda ng paligid, nanatiling nakakulong ang diwa ni Isabel sa nakaraan. Nang ihanda ni Rodrigo ang isang marangyang hapunan, tumayo lamang si Isabel sa gilid ng lamesa, nakayuko ang ulo at magkakasalop ang mga kamay. Isabel, mahal ko, bakit hindi ka pa umuupo? Kumain na tayo? Malambing na yaya ni Rodrigo habang hinihila ang upuan para sa asawa. Hihintayin ko na lang po kayong matapos, sir. Kakain na lang po ako sa kusina kasama ni Manang Rosa pagkatapos nyo. Tugon ni Isabel na hindi man lang tumitingala. Ang bawat sir na lumalabas sa bibig nito ay parang isang pako na ibinabaon sa pagkatao ni Rodrigo. Napapikit siya ng mariin, pilit na nilulunok ang pait. Lumapit siya kay Isabel at dahan-dahang hinawakan ang magkabilang balat nito. Isabel, makinig ka sa akin. Asawa mo ako. Hindi mo ako amo. Hindi mo kailangang maglingkod sa akin. Dito ka sa tabi ko dahil ikaw ang reyna ng bahay na ito. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at malalim na lungkot. Bakit niyo po ito ginagawa? Sabi po ni Doña Carmen, ang lahat ng perang ginamit niyo para iligtas ang pamilya ko sa probinsya ay isang utang na kailangan kong bayaran habang buhay. Utang na loob ko po sa inyo ang buhay ng mga magulang ko. Kaya kahit anong gawin niyo sa akin, tatanggapin ko po. Sir, huwag niyo na po akong paasahin sa ganitong kabaitan kung babawiin niyo rin naman bukas. Doon lamang lubos na naunawaan ni Rodrigo ang tindi ng kamandag na itinyak ng kanyang ina. Ginamit ni Doña Carmen ang konsepto ng utang na loob upang gawing alipin ng isang babaeng ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng tapat. Ang perang ginamit ni Rodrigo para sa pamilya ni Isabel ay mula sa sarili niyang pinaghirapan, ngunit pinalabas ng kanyang ina na iyon ay isang mabigat na tanikala. Hindi na napigilan ni Rodrigo ang kanyang emosyon. Napaluhod siya sa harapan ni Isabel, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga palad ng asawa. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa kandungan ni Isabel at doon ay umiyak ng parang isang bata. Patawarin mo ako, Isabel. Patawad dahil naging bulag ako. Ang perang iyon ay regalo ko sa iyo, hindi utang. Wala kang dapat bayaran. Ako ang may utang sa iyo. Utang ko sa iyo ang bawat luhang pumatak sa bodega, ang bawat gabing nilamig ka, at ang bawat sugat sa katawan mo. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko, pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na mahal kita hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil ikaw ang buhay ko. Ang katahimikan ay bumalot sa buong silid, tanging ang tunog ng paghikbi ni Rodrigo ang maririnig. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Isabel ang kahinaan ng lalaking dati ay tinitingala niya bilang isang makapangyarihang Diyos. Isang sandali ng pag-aalinlangan ang dumaan sa mukha ni Isabel. Ngunit dahan-dahan, tila may sariling isip ang kanyang kamay na unti-unting itinaas. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay marahang dumapo sa magulo at basang buhok ni Rodrigo. Isang banayad na haplos, isang haplos na puno ng pagkilala at pagpapatawad
na nagsisimula ng mamukadkad mula sa ilalim ng matitigas na pader ng kanyang takot. Rodrigo, ang pagbanggit niya sa pangalan ng asawa ay tila isang himala sa pandinig ng lalaki. Ngunit ang munting liwanag ng pag-asa ay agad na nabalot ng anino nang makita ni Isabel ang isang itim na sobre na iniwan ng kartero sa ibabaw ng lamesa sa labas. Ang sobreng iyon ay may tatak ng pamilya Castellanos, isang banta na kahit anong layo nila, ang nakaraan ay laging may paraan upang sila ay mahanap. Ang itim na sobreng iyon ay tila isang malupit na paalala ng mundong nais na nilang talikuran. Sa bawat kislap ng gintong tatak ng pamilya Castellanos, sa ilalim ng liwanag ng lampara, muling bumabalik ang kaba sa dibdib ni Isabel. Nakita ni Rodrigo ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa, ang muling paninigas ng mga balikat nito at ang pagkawala ng kulay sa mga labi. Dahan-dahang lumapit si Rodrigo sa lamesa. Sa halip na buksan ang sobre, kinuha niya ito at walang pag-aalinlangang itinapon sa basurahan na nasa sulok ng silid. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Hindi na natin kailangang basahin ang anumang galing sa kanila, Isabel. Ang lahat ng nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa atin ngayon. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan at ang kapayapaang sinisimulan nating buuin dito. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Isabel. Ang simpleng pagkilos na iyon ni Rodrigo ay tila isang malaking pader na humarang sa pagitan niya at ng kanyang mga takot. Ang gabi ay lumalim at ang banayad na simoy ng hangin mula sa dagat ay nagdala ng amoy ng asin at kalayaan. Upang mas lalong mapagaan ang loob ng asawa, inanyayahan ni Rodrigo si Isabel sa banyo ng kanilang silid. Inihanda niya ang maligamgam na tubig na may halong mga talulot ng rosas at mabangong langis. Sa halip na hayaan ang mga nurse o si Manang Rosa, si Rodrigo mismo, ang kumuha ng isang malinis na tabo. Hayaan mong ako ang mag-asikaso sa iyo ngayong gabi, mahal ko, bulong ni Rodrigo. Pinaupo niya si Isabel sa isang maliit na silya. Dahan-dahan, ibinuhos ni Rodrigo ang maligamgam na tubig sa mahabang buhok ni Isabel. Ang pakiramdam ng mainit na likido sa kanyang anit ay tila nagpapalis sa lahat ng lamig na tiniis niya sa bodega. Ginamit ni Rodrigo ang kanyang malalapad na palad upang dahan-dahang imasahe ang shampoo sa buhok ng asawa. Ang bawat haplos ay puno ng pag-iingat. Tila ba humihingi siya ng tawad sa bawat hibla ng buhok na nalagas noong panahon ng pagdurusa nito. Pumikit si Isabel, ninanam namang kakaibang pakiramdam ng pag-aalaga. Wala itong bahid ng pilit, walang halong takot. Ang mga kamay na dati ay kinatatakutan niya dahil sa kapangyarihan, ay siya ring mga kamay na nagbibigay sa kanya ng kaginhawaan ngayon. Pagkatapos ng paliligo, tinulungan ni Rodrigo si Isabel na makaupo sa malambot na sofa sa balkonahe. Kinuha ng lalaki ang kanyang lumang gitara, isang instrumentong matagal na niyang hindi nahahawakan mula nang mamatay ang kanyang ama. Sa ilalim ng malinaw na kalangitan na punong-puno ng mga bituin, nagsimulang tumugtog si Rodrigo. Ang bawat kumpas ng kanyang mga daliri sa mga kwerdas ay lumilikha ng isang malungkot, ngunit matamis na melodya. Sinimulan niyang awitin ang isang lumang kundiman, ang paboritong kanta ni Isabel, noong sila ay nagsisimula pa lamang magligawan sa probinsya. Ang boses ni Rodrigo ay malalim, tila yumayakap sa buong paligid. Napangiti si Isabel nang hindi namamalayan. Ang tunog ng musika ay tila mga gamot na nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang tawa, na matagal nang nabaon sa dumi ng bodega, ay muling kumawala ng bahagya sa kanyang mga labi. "You still remember that song?" Mahinang tanong ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. "I never forgot anything about you, Isabel. Kahit noong nasa malayo ako, ang alaala ng boses mo at ng mga ngiti mo ang nagpapatuloy sa akin." Sagot ni Rodrigo habang itinitigil ang pagtugtog. Lumapit siya kay Isabel at marahang umupo sa tabi nito. Inilagay niya ang kanyang braso sa likuran ng asawa at sa pagkakataong ito, hindi lumayo si Isabel. Sa halip dahan-dahan niyang ihinaling ang kanyang ulo sa matatag na balikat ni Rodrigo. Ang init ng katawan ng lalaki at ang amoy ng sabon at dagat ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng tunay na tahanan. Ipinatong ni Rodrigo ang kanyang mukha sa itaas ng ulo ni Isabel. Ninanamnam ang bango ng bagong ligo nitong buhok. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng kanilang mga puso na tila muling nagsasama sa iisang himig. Ang luhang pumatak mula sa mga mata ni Isabel
ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng pag-asa, na marahil, sa kabila ng lahat, ay maaari pa silang maging masaya. Nanatili silang ganoon sa loob ng mahabang oras, pinapanood ang sayaw ng mga alon sa pampang, hanggang sa dinalaw na ng antok si Isabel, at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata sa piling ng kanyang asawa. Sinaumagahan, habang naghahanda ng almusal si Manang Rosa, nagpa siya si Rodrigo na buksan ang telebisyon sa sala upang makibalita sa mundo. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang balitang muling nagpatigil sa takbo ng oras sa loob ng villa. Isang ulat tungkol sa isang aksidente sa lansangan ang ipinapakita. Isang matandang babae na tila nawawala sa sarili at may suot na maruming damit ang nabundog ng isang mabilis na sasakyan sa gilid ng isang highway. Sa ilalim ng ulat, lumabas ang larawan ng biktima, isang larawang nagpapakita ng anyo ni Doña Carmen na tila isang pulubi malayo sa dating marangyang reyna ng asyenda. Naramdaman ni Rodrigo ang pagtayo ni Isabel sa kanyang likuran. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay tila mas lalong bumigat habang pinagmamasdan ang huling kinahinatnan ng taong naging mitya ng kanilang impyerno. Mabilis na kinuha ni Rodrigo ang remote at pinatay ang telebisyon. Ang makitid na screen na dati ay nagpapakita ng magulong eksena ng aksidente ay naging isang madilim na salamin. Sumasalamin sa dalawang figurang nakatayo sa gitna ng sala na tila mga estatwa. Ang katahimikan sa loob ng villa ay biglang naging mabigat, punong-puno ng mga hindi masabing salita at mga gunitang pilit na ibinabaon sa limot. Hinarap ni Rodrigo si Isabel, ang kanyang mga kamay ay agad na dumaan sa mga balikat ng asawa upang alamin kung nanginginig ba ito. Ngunit sa kanyang gulat, nanatiling matatag si Isabel. Ang kanyang mga mata, na dati ay madaling balutin ng takot, ngayon ay kakikitaan ng isang malalim at malamig na pag-isip. Isabel, hindi mo na kailangang isipin ang nakita mo. Mahinang sabi ni Rodrigo, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hayaan mo ang mga awtoridad na gumawa ng paraan. Wala na silang kinalaman sa atin. Huminga ng malalim si Isabel. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang asul na dagat ay patuloy na humahampas sa pampang, tila nagpapaalala na ang buhay ay patuloy na gumagalaw anuman ang mangyari. Hindi ko akalaing hahantong siya sa ganoong kalagayan, Rodrigo. Bulong ni Isabel. Ang babaeng tinitingala ng lahat. Ang reyna ng asyenda. Ngayon ay isang hindi kilalang biktima sa gilid ng kalsada. Hindi ko nararamdaman ang saya, mahal ko. Ang nararamdaman ko ay awa. Isang malalim na awa para sa isang taong namuhay sa puot at ngayon ay mamamatay na mag-isa. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Alam ni Rodrigo ang kabutihan ng puso ni Isabel. Ang kalinisan ng kaluluwa nito na kahit kailan ay hindi nagawang magtanim ng masamang hangarin. Gusto mo ba siyang puntahan? Tanong ni Rodrigo. Bagaman ang kalooban niya ay ayaw nang saktan pa ang asawa, sa muling pagharap sa dusa, tumango si Isabel. Kailangan ko itong gawin para sa sarili ko, Rodrigo. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil gusto kong tuluyang maputol ang tanikalang nag-uugnay sa akin sa kanya. Gusto kong makita ang katotohanang wala na siyang kapangyarihan sa akin. Makalipas ang ilang oras, tinunton nila ang isang pampublikong ospital na malayo sa karangyaan ng mga pribadong klinika na dati ay kinasanayan ng pamilya Castellanos. Ang amoy ng antiseptic na humahalo sa amoy ng kalawang at luma ay sumalubong sa kanila sa pasilyo. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher at ang mahihinang ungol ng mga pasyente sa gilid ay nagbigay ng isang malungkot na atmosfera. Bago pa man sila makarating sa charity ward kung nasaan si Doña Carmen, narinig na nila ang isang matinis na boses na nanggagaling sa dulo ng hallway. Si Beatrice. Ang dating laging maayos at mabangong kapatid ni Rodrigo ay ngayon ay mukhang hapo, ang suot na damit ay gusot-gusot at may bakas ng mantsa. Sinisigawan nito ang isang nurse na tila ba nasa loob pa rin siya ng kanilang mansyon. I am a Castellanos. Hindi niyo ba alam kung sino ang pamilya namin? Bakit kailangang dito niyo ilagay ang mommy ko? Magkano ba ang kailangan niyo para bigyan siya ng maayos na kwarto? Sigaw ni Beatrice habang iwinawasiwas ang kanyang pitaka na tila wala ng laman. Ma'am, ayon sa record nyo, sarado na po ang lahat ng accounts nyo at wala po kayong pambayad para sa deposit ng private room. Mahinahon, ngunit matigas na sagot ng nurse. Dito na lang po muna siya sa ward. Nang makita ni Beatrice sina Rodrigo at Isabel na papalapit, agad itong tumakbo patungo sa kanila.
Ang kanyang mukha ay puno ng pait at desperasyon. Kuya, mabuti at nandito ka. Sigaw ni Beatrice, pilit na humahawak sa braso ni Rodrigo. Tingnan mo ang ginagawa nila sa atin. Ibalik mo ang pera namin. Kailangan ni Mommy ng maayos na doktor. At ikaw, baling niya kay Isabel na may kasamang pandidiri. Ikaw ang malas sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi tayo magkakaganito. Hindi kumibo si Rodrigo. Hinawakan niya ang kamay ni Isabel at mahigpit itong piniga upang iparamdam ang kanyang proteksyon. Tumingin siya sa kanyang kapatid ng may halong lungkot at galit. Ang kasalanan niyo ang nagdala sa inyo rito, Beatrice. Hindi si Isabel. Malamig na sabi ni Rodrigo. Huwag mong ituro sa iba ang bungang itinanim ninyong dalawa. Hindi pinansin ni Isabel ang mga hiyaw ni Beatrice. Naglakad siya patungo sa kama kung nasaan si Doña Carmen. Ang matandang babae ay nakahiga doon, ang ulo ay balot ng mga benda, at ang mukha ay puno ng mga gasgas at pasa. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kisame, tila walang nakikita, ang mga labi ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Ang dating makapangyarihang Doña Carmen ay ngayon ay mukhang isang marupok na tuyong sanga na handa ng mabali sa kaunting ihip ng hangin. Lumapit si Isabel sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng matanda. Sa isang sandali, parang may nagbago sa anyo ni Doña Carmen. Ang pagkilala ay unti-unting sumilay sa kanyang mga mata, at kasabay nito ang isang matinding takot at kahihiyan. Hinawakan ni Isabel ang riles ng kama. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga daliri. Ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa bigat ng lahat ng gunitang tila naglalaho na sa harap ng anyong ito ng kamatayan. Ang hangin sa loob ng charity ward ay tila lalong bumigat habang ang mga mata ni Doña Carmen ay pilit na kumakapit sa anyo ni Isabel. Isang nanginginig na kamay ang itinaas ng matanda. Ang kanyang mga daliri ay tila mga tuyong sanga na pilit na umaabot sa laylayan ng damit ng kanyang manugang. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang tunog ng paghihirap. Tila may mga namuong luha at dugo sa kanyang lalamunan na pumipigil sa kanyang pagsasalita. Patawad, Isabel! Isang napakahinang bulong ang lumabas sa mga tuyot na labi ni Doña Carmen. Iuwi mo na ako. Ayaw ko rito. Hindi ako nababagay sa lugar na ito. Nararamdaman ni Rodrigo ang panggigigil sa kanyang dibdib. Akmang hahakbang siya upang paalisin ang kanyang ina sa ilusyong maaari pa nitong kontrolin si Isabel, ngunit marahan siyang hinawakan ni Isabel sa braso. Isang tingin mula sa kanyang asawa ang nagsabing, hayaan mo ako ang tatapos nito. Sa kabilang panig, si Beatrice ay tila isang asong nawawala sa sarili. Nang makita niyang hindi man lang lumingon si Rodrigo sa kanyang mga pagsusumamo para sa pera, ang kanyang mukha ay nabalutan ng purong inggit at puot. Bakit siya ang kinakausap mo, Mommy? Sigaw ni Beatrice habang itinuturo si Isabel. Siya ang dahilan kung bakit tayo narito. Kuya, ibigay mo na ang pambayad. Hindi ako pwedeng manatili sa ganitong karuming lugar. Hinarap ni Rodrigo ang kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa. Ang lahat ng accounts na ginamit niyo sa pagnanakaw ay naka-freeze na para sa investigasyon, Beatrice. Wala nang perang darating sa'yo. Kung gusto mong mabuhay, matuto kang magtrabaho gaya ng ginagawa ng mga taong dati mong hinahamak. Nang marinig ang salitang, wala ng pera, tila may nagbago sa anyo ni Beatrice. Ang kanyang pagkukunwari ng pag-aalala sa kanyang ina ay biglang naglaho. Tumingin siya kay Doña Carmen nang may halong pandidiri. Wala ka na palang kwenta, singhal ni Beatrice sa kanyang sariling ina. Dapat ay hindi na kita sinunod. Ngayon magdusa ka dyan, magsama-sama kayo sa hirap. Padabog na tinalikuran ni Beatrice ang ward. Ang tunog ng kanyang mabilis na paglakad ay unti-unting naglaho sa pasilyo, iniiwan ang kanyang ina na luhaan, at nag-iisa sa gitna ng kanyang mga kasalanan. Ibinaling ni Isabel ang kanyang atensyon kay Doña Carmen. Hindi siya lumuhod, hindi rin siya yumuko. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Ang kanyang anyo ay puno ng dignidad na kailanman ay hindi nagawang wasakin ng bodega. Hindi ako nandito dahil sa utang na loob, Doña Carmen. Ang boses ni Isabel ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang katotohanan. Ang utang na sinasabi niyo ay binayaran ko na ng bawat patak ng dugo at luha ko sa loob ng bodega niyo. Ang bawat gabing nilamig ako at ang bawat hapdi ng gutom na ibinigay niyo ay sapat na kabayaran para sa anumang perang ibinigay niyo sa pamilya ko.
Pumikit ng mariin si Doña Carmen, ang mga luha ng pagsisisi ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga pisngi. Ngunit alam ni Isabel na ang pagsisisi ng matanda ay hindi dahil sa maling ginawa nito, kundi dahil sa sakit na nararanasan nito ngayon. Pinapatawad ko na kayo, pagpapatuloy ni Isabel. Hindi dahil karapat-dapat kayo sa kapatawaran, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng anumang bigat na galing sa inyo. Ngunit ang kapatawarang ito ay hindi nangangahulugang babalik ako sa inyo. Hindi na niyo ako muling magagawang saktan, dahil ang Isabel na dati niyong inalipin ay matagal nang namatay sa bodega. Ang kaharap niyo ngayon ay isang babaeng malaya na sa inyong kamandag. Kinuha ni Isabel ang isang puting sobre mula sa kanyang bag at inilapag ito sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Nilapitan niya ang nurse na nakatayo sa malapit. Ito po ang pambayad sa lahat ng gastusin niya rito, pati na ang para sa kanyang pangangalaga sa isang pasilidad pagkatapos nito, sabi ni Isabel sa nurse. Ito na ang huling beses na may kinalaman kami sa kanya. Pagkatapos nito, tapos na ang lahat ng aming obligasyon. Ito ang huling pagpapakita ni Isabel ng hiya at pagpapakatao. Pinatunayan niya na sa kabila ng lahat ng kasamaan, nanatili siyang mas mabuting tao kaysa sa mga nagpahirap sa kanya. Tinalikuran ni Isabel ang kama. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sementadong sahig ng ospital ay lumilikha ng isang matatag at ritmikong tunog. Isang tunog ng isang taong naglalakad patungo sa kanyang sariling kalayaan. Ramdam niya ang kamay ni Rodrigo na humawak sa kanyang baywang, tila nagbibigay ng lakas at proteksyon. Sa likuran nila, naiwan si Doña Carmen na humihikbi ng mahina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame habang dahan-dahang lumalalim ang katahimikan at kalungkutan sa kanyang paligid. Ang reyna ay wala na sa kanyang trono. Siya ay isa na lamang anino ng nakaraan na unti-unting lalamunin ng limot. Nang makalabas sila ng ospital, ang sikat ng araw ay marahang dumapo sa mukha ni Isabel. Huminga siya ng malalim, ang hangin ay hindi na amoy antiseptic, kundi amoy ng bagong pag-asa. Tapos na, Rodrigo, bulong ni Isabel habang nakatingin sa malayo. Wala na ang mga tanikala. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan palayo sa ospital ay tila unti-unting naglalayo kay Isabel sa lahat ng bigat ng kanyang nakaraan. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay puno ng kapayapaan na tila isang kumot na bumabalot sa kanilang dalawa ni Rodrigo. Ang sinag ng araw na tumatagos sa salamin ay marahang humahaplos sa mukha ni Isabel, na ngayon ay nagsisimula ng magkaroon ng kulay at sigla. Habang nagmamaneho si Rodrigo, madalas niyang sinusulyapan ang kanyang asawa. Ang kanyang kanang kamay ay hindi bumibitaw sa kamay ni Isabel. Mahigpit itong nakahawak habang ang kanilang mga daliri ay magkakasalo. Sa bawat sandali, tila sinisiguro ni Rodrigo na ang lahat ng ito ay hindi isang panaginip. Ayos ka lang ba, mahal ko? Mahinang tanong ni Rodrigo. Ang boses ay puno ng lambing. Ngunit bago pa makasagot si Isabel, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang katawan. Ang mundo ay tila biglang umikot, at ang paligid ay naging malabo sa kanyang paningin. Ang kanyang sikmura ay tila binaligtad ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Napakapit siya ng mahigpit sa braso ni Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay napapikit ng mariin. Mabilis na itinabi ni Rodrigo ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mukha ay agad na nabalutan ng matinding pag-aalala. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila nanigas sa takot. Isabel, anong nangyayari? Nahihilo ka ba? Masakit ba ang ulo mo? Sunod-sunod na tanong ng lalaki habang dahan-dahang hinahaplos ang likod ng asawa. Hindi ko alam, Rodrigo. Bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay tila isang kaluskos ng tuyong dahon. Bigla na lang nagdilim ang paningin ko at parang ang bigat ng pakiramdam ko. Hindi na nag-atubili si Rodrigo. Sa halip na umuwi sa villa, mabilis niyang inikot ang sasakyan patungo sa isang pribadong klinika. Ang takot na baka may naiwang pinsala ang pagdurusa ni Isabel sa bodega ay tila isang multong muling bumabalik sa kanyang isipan. Sa loob ng klinika, ang amoy ng sariwang bulaklak at ang malambot na tugtog ng piano ay nagbigay ng bahagyang kapanatagan. Maingat na inalalayan ni Rodrigo si Isabel sa loob ng silid ng doktor. Habang sinusuri ng doktor ang asawa, si Rodrigo ay hindi mapakali, pabalik-balik ang kanyang lakad sa labas ng pintuan. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng bawat segundo ng kanyang kaba. Matapos ang ilang sandali,
Pinapasok siya ng doktor. Nakita ni Rodrigo si Isabel na nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang hindi maipaliwanag na ningning. Ang doktor, isang matandang babae na may maamong mukha, ay dahan-dahang ngumiti kay Rodrigo. Masyado kang kabado, Senyor Rodrigo. Panimula ng doktor habang inaayos ang kanyang salamin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sakit ang dahilan ng pagkahilo ng asawa mo. Kumunot ang noo ni Rodrigo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tila isang tambol na nagbabadya ng isang malaking balita. Anong ibig niyo pong sabihin, Doc? Tanong ni Rodrigo, ang boses ay nanginginig. Isabel is 6 weeks pregnant, mahinahon ngunit masayang anunsyo ng doktor. Ang munting buhay na nasa loob niya ang dahilan kung bakit siya nahihilo. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ng kanyang katawan, ang sanggol ay matatag. Isa itong himala. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Rodrigo. Ang mga salitang narinig niya ay tila isang napakagandang melodya na nagpabura sa lahat ng ingay ng nakaraan. Tumingin siya kay Isabel, na ngayon ay lumuluha na rin, hindi luha ng sakit, kundi luha ng purong kagalakan. Napaluhod si Rodrigo sa harapan ni Isabel. Ang kanyang malalapad na palad ay dahan-dahang dumapo sa tiyan ng asawa. Tila ba natatakot siyang mabasag ang munting milagrong naroon. Ibinaba niya ang kanyang ulo at doon ay umiyak ng parang isang bata. Ang kanyang mga hikbi ay puno ng pasasalamat sa langit. Salamat, salamat mahal ko. Bulong ni Rodrigo sa gitna ng kanyang pag-iyak. Bibigyan mo ako ng pagkakataong maging isang ama. Ng pagkakataong bumuo ng isang pamilyang tunay na puno ng pagmamahal. Pagsapit ng hapon, habang pauwi na sila, dumaan sila sa isang maliit na tindahan ng mga gamit sa pananahi. Doon ay bumili si Rodrigo ng iba't ibang kulay ng lana. Hindi na lang asul para sa kanyang sando, kundi pati na rin ang malalambot na puti, dilaw at kulay rosas na sinulid para sa kanilang magiging anak. Nang makabalik sila sa villa, agad na kumuha si Rodrigo ng 5 makakapal na libro tungkol sa pag-aalaga ng sanggol at tamang nutrisyon para sa mga buntis. Nakaupo siya sa sofa, seryosong nagbabasa habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bawat pahina. Mas masusi pa kaysa sa anumang ulat pananalapi na nabasa niya sa buong buhay niya bilang negosyante. Rodrigo, masyado ka namang seryoso, biro ni Isabel habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, bitbit ang isang baso ng gatas. I want everything to be perfect, Isabel. Sagot ni Rodrigo habang maingat na pinauupo ang asawa sa kanyang tabi. Hinding-hindi ko hahayaang maranasan ng anak natin ang kahit anong hirap. At ikaw, hinding-hindi ko hahayaang mawala ang ngiting iyan sa iyong mga labi. Dahan-dahang ipinatong ni Rodrigo ang kanyang kamay sa bahagyang nakaumbok na tiyan ni Isabel. Nararamdaman niya ang init ng buhay na nagmumula roon, isang buhay na bunga ng kanilang muling pagbangon. Sa gitna ng katahimikan ng villa, ang tanging maririnig ay ang banayad na tunog ng mga dahon sa labas at ang ritmo ng 2 pusong ngayon ay hindi na nag-iisa, kundi 3 na sa iisang himig ng kinabukasan. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang tanong ang nananatili sa isipan ni Rodrigo habang pinagmamasdan ang plano ng kanilang bagong bahay. Ang bahay na itatayo niya sa tabi ng dagat, malayo sa mga pader ng Hacienda Castellanos na puno ng mga lihim at dumi. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay tila isang gintong telon na dahan-dahang bumababa sa ibabaw ng asul na dagat. Sa pampang ng malawak na dalampasigan, malayo sa mga pader ng mansyon na puno ng mapapait na alaala, nakalatag ang isang makulay na banig. Naroon si Manang Rosa, abala sa pag-aayos ng mga prutas at pagkaing paborito ni Isabel. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng ngiti. Isang ngiting hindi na kailangang itago sa ilalim ng takot. Nakaupo si Isabel sa buhanginan, ang kanyang likod ay nakasandal sa matatag na dibdib ni Rodrigo. Ang kanyang tiyan ay kapansin-pansin na ang pag-umbok sa ilalim ng maluwag na bestidong puti. Ang hangin mula sa dagat ay malambing na humahaplos sa kanyang buhok, na ngayon ay muling naging makintab at masigla. Inabot ni Rodrigo ang kamay ng asawa, dahan-dahang pinag-isa ang kanilang mga daliri, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang sagradong panalangin, puno ng pag-unawa na hindi na nangangailangan ng maraming salita. Isabel? Mahinang bulong ni Rodrigo sa tainga ng asawa, ang kanyang boses ay tila isang mainit na hininga sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Tuwing tinitingnan kita,
Hindi ko maiwasang maisip kung gaano ako naging mapalad na binigyan pa ako ng pagkakataon. Patawad sa lahat ng mga taon na wala ako sa tabi mo para protektahan ka. Dahan-dahang humarap si Isabel sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha ng pighati, ngayon ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Inabot niya ang pisngi ni Rodrigo, hinahaplos ang balat nito ng may labis na pagmamahal. Rodrigo, ang mga alon ng dagat na ito ang siyang tumangay sa lahat ng sakit ng kahapon. Tugon ni Isabel, ang boses ay matatag at puno ng kapayapaan. Hindi na kailangan ng tawad, dahil sa bawat haplos mo at sa bawat pag-aalaga mo sa akin at sa ating anak, matagal nang nahugasan ang lahat ng sugat. Ang mahalaga ay nandito tayo ngayon, magkasama. Isang matamis at matagal na halik ang ibinigay ni Rodrigo sa noo ni Isabel, bago dahan-dahang bumaba ang kanyang mga labi sa mga labi ng asawa. Ito ay isang halik ng muling pagtatagpo, isang pangako na hinding-hindi na muling maglalayo ang kanilang mga landas. Sa sandaling iyon, ang mundo sa labas ng kanilang vela ay tila naglaho, iniiwan lamang ang init ng kanilang pagmamahalan sa gitna ng papalubog na araw. Dahan-dahang ipinatong ni Rodrigo ang kanyang palad sa tiyan ni Isabel. Isang maliit ngunit malakas na sipa ang sumalubong sa kanyang kamay. Isang munting paalala ng buhay na bunga ng kanilang muling pagbangon. Napangiti ang mag-asawa, ang kanilang mga tawa ay humahalo sa himig ng mga alon na humahampas sa pampang. Ang gabi ay dahan-dahang bumalot sa paligid, ngunit sa loob ng puso ni Rodrigo at Isabel, ang liwanag ay hinding-hindi na muling magdidilim. Ang Hacienda Castellanos ay isa na lamang malayong anino, at ang bodega ay naging isang pira-pirasong alaala na tila isang aral ng tibay at katapatan. 5 taon ang mabilis na lumipas. Sa harapan ng isang magandang bahay na gawa sa puting bato at kahoy sa tabi ng dagat, maririnig ang masiglang takbuhan ng 2 bata. Isang batang lalaki na kawangis ni Rodrigo at isang batang babae na may mga matang kasing ningning ng kay Isabel. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kampanilya na nagbibigay buhay sa buong paligid. Nakaupo sina Rodrigo at Isabel sa balkonahe, magkahawak kamay habang pinapanood ang kanilang mga anak na naglalaro sa buhanginan. Ang buhay na dati ay tila isang madilim na kuweba ay ngayon ay isang malawak na hardin ng kaligayahan. Ngunit sa gitna ng kagalakan, isang pamilyar na kotse ang huminto sa dulo ng kalsada. Isang babaeng may suot na simpleng uniforme ng isang serbidora ang bumaba, dala ang isang maliit na kahon ng mga lumang kagamitan. Tumingala ito sa bahay ni na Rodrigo, ang kanyang mukha ay bakas ang hirap ng buhay, ngunit may taglay na pagpapakumbaba. Ang hapon ay dahan-dahang nagpapaalam sa dalampasigan, iniiwan ang isang langit na kulay kahel at lila, na tila isang napakalaking dibuho ng kapayapaan. Sa harapan ng kanilang bahay na puti, ang tunog ng banayad na hampas ng mga alon sa pampang ay humahalo sa malulutong na tawa ng 2 bata na naghahabulan sa buhanginan. Ang batang lalaki, si Gabriel, ay masayang iwinawasiwas ang isang maliit na saranggola, habang ang kanyang nakababatang kapatid na si Elena ay pilit na humahabol sa kanyang mga yapak. Nakaupo si Isabel sa isang tumba-tumbang gawa sa kawayan. Sa kanyang kandungan ay naroon ang asul na sando ni Rodrigo. Ang sandong dati ay puno ng dumi at dugo sa bodega. Ngunit ngayon, ito ay malinis, mabango at maayos na ang lahat ng mga butones. Tinatapos ni Isabel ang huling tahi sa laylayan nito. Ang kanyang mga daliri ay maliksi at wala na ang mga bakas ng sugat o paltos. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang mga mata ay hindi na naghahanap ng liwanag sa dilim dahil siya na mismo ang liwanag ng kanyang tahanan. Lumapit si Rodrigo mula sa loob ng bahay, bitbit ang 2 baso ng sariwang juice. Humalik siya sa sentido ng asawa bago naupo sa tabi nito. Pinanood nila ang kanilang mga anak, ang kanilang mga puso ay tila nag-uumapaw sa pasasalamat. Sa kabilang dako ng buhay, malayo sa paraisong ito, si Doña Carmen ay nananatili sa isang tahimik at payak na pasilidad para sa mga matatanda. Wala na ang kanyang mga diamante, wala na ang kanyang mga alipin. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang rosaryo at ang mga pader na tila sumasalamin sa kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang mga araw ay puno ng pagsisisi, isang tahimik na karma na unti-unting lumalamon sa kanyang nakaraan. Si Beatrice naman, matapos mawala ang lahat ng yaman, ay natutong maglingkod sa iba bilang isang serbidora sa isang maliit na kainan sa bayan. Ang bawat pagod at pawis na nararanasan niya ay ang siyang nagpapaalala sa kanya
ng mga taong dati ay tinatapakan niya. Rodrigo! Mahinang tawag ni Isabel habang itinitigil ang kanyang pananahi. Napatawad ko na sila. Hindi dahil nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil ayaw kong mabuhay ang mga anak natin sa mundong may hihingiting galit. Malaya na ako, mahal ko, malaya na tayo. Ngumiti si Rodrigo at hinawakan ang kamay ng asawa. Sa bawat haplos niya, tila binubura ang lahat ng pait ng kahapon. Ang kong pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng marangyang buhay, Isabel. Bulong ni Rodrigo. Ito ay tungkol sa lakas ng loob na tingnan ang sugat ng isa't isa at manatili upang ito ay hilumin. Natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi ang Hacienda Castellanos, kundi ang bawat ngiti mo na nasisilayan ko sa bawat umaga. Sa paglubog ng araw, dahan-dahang pumasok ang pamilya sa loob ng kanilang tahanan. Ang asul na sando ay maayos na nakatiklop sa ibabaw ng lamesa, isang simbolo ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok, at lumabas na mas matatag, mas malinis, at mas totoo. Ang bodega ng nakaraan ay tuluyan ng nasarahan at ang bawat bukas ay isang bagong pahina ng kaligayahan. Tamamitad.